Sa panahon natin ngayon ay marami pong Pinoy ang sumubok makapasok dito sa mundo ng cryptocurrency sa pag-asang makakuha ng malaking kita. Isa po sa mga naging popular na project ay si Pi Network, kung saan ay marami po ang nagsasabing ito ang future game changer sa crypto space. Pero sa kabila po ng hype ay meron po tayong mga kapwa Pinoy gaya po ni Ka-Crypto Romel Movie Marathon 3,300 ang ngayon ay nalulugi. Kaya tawagin na lamang po natin siyang Ka-Crypto Romel. Ayon sa kanya ay bumili po siya ng 1,000 na Pi coins sa presyong $1.5. Kaya ang taas po, nabili niya sa mataas na presyo. At meron na rin po siyang namina na 530 na Pi. Kaya umaabot po sa 1,500 ang Pi coins na hawak niya ngayon. Pero dahil mababa na ngayon ang perceived value ni Pi, ang tanong niya ay pwede na ba siyang magbenta kahit lugi na? Kaya ayan, sa video na ito ay aalamin po natin kung ano nga ba ang mga factors na dapat po nating isaalang-alang bago po tayo magbenta. At bibigyan din natin ng mas malalim na pag-unawa kung bakit bumaba ang value ni Pi at kung ano ang posibleng gawin natin bilang mga Pinoy crypto holders or traders na kagaya ni Ka-Crypto Romel. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, ngayon ay simulan po natin sa kung ano po ang mga dapat nating isaalang-alang bago po tayo magbenta ng ating Pi tokens or Pi coins. Pero palitan po natin yung ating view. Check po natin yung kasalukuyang presyo ni Pi Network dito kay CoinMarketCap. At ayan, nakikita natin na ang kanyang presyo ay nasa 0.5411 ngayon. Bagsak po siya ng 3.14% in the last 24 hours. Kaya, ayan, laki na naman ng kanyang naranasang pagbagsak. Kaya, kung ikaw ay kagaya po ni Ka-Crypto Romel na nalulugi na, importante munang balikan ang financial goals mo. Ang tanong, ano ba ang gusto mong makuha sa investment mo? Kung short-term profit ang habol mo, maaaring hindi ito ang tamang panahon para magbenta. Dahil nasa partially open pa lamang ang mainnet ni Pi, ibig sabihin ay hindi pa siya ganap na fully developed na crypto project, kaya hindi pa stable ang demand at saka presyo. Ngunit kung kailangan mo ng pera ngayon at willing ka na pong mag-cut ng losses, pwede ka nang magbenta. Pero dapat alam mong malaki ang talo. Kaya kung nabili mo ng $1.5 ang kada isa at nag-o-offer ngayon ng yan, yung presyo po ngayon ni Pi Network ay 0.5412. Ay ayan, malaki po talaga ang lugi mo. Isa rin sa mga dapat nating tandaan ay ang liquidity at buyers availability. Kung gusto mo talagang ibenta, kung walang at wala pong gustong bumili sa Pi coin mo sa kasalukuyang presyo, ay wala rin itong kwenta. Kaya kailangan mo talagang suriin kung meron bang meron bang market or interesadong buyers dito. Kaya ayan. Ngayon is pwede ba talagang mag-hold na lang muna? Ang isa pang option ay ang mag-hold. Kung naniniwala ka pa rin po sa long-term vision ni Pi Network, maaaring hintayin mo na lang na matapos ang or maaaring hintayin mo na magkaroon ng fully open na mainnet phase. At yan, para talagang bukas na talaga ang kanyang open mainnet. At kapag fully open na kasi itong si Pi Network, posibleng magkaroon na ito ng mga official exchange listing sa mga malalaking exchanges na katulad ni Binance at Coinbase. At ito po ang maaaring magpataas ng kanyang presyo, depende sa market demand. Pero tandaan natin na walang kasiguraduhan po ito. Pwede na rin pong bumaba pa lalo ang kanyang presyo. Pero kung ikaw naman ay isang long-term believer, ang pag-hold po ay may potential reward. Pero kung ikaw ay isang short-term trader, maaaring hindi po ito worth it, lalo kung matagal ka nang naghihintay at wala ka ng tiwala sa development ng project. Ngayon ay ang sunod naman ay alamin naman po natin ang mga red flags dito kay Pi Network na dapat po nating pantayan.
importanteng malaman natin na marami pong issue ang bumabalot kay Pi Network ngayon. Una na dito ay ang kakulangan po ng transparency mula sa Pi Core team. Hindi pa rin malinaw kung kailan talaga magkakaroon ng fully open mainnet. At pangalawa ay marami na ring users ang nadismaya dahil po sa tagal ng development at dami ng delays. Pangatlo ay may mga ulat na may mga Pi token transactions na nangyayari sa labas ng official platform. Ito ay labag po sa rules ng Pi Network at maaring magdulot po ito ng risk sa mga involved. Kung ang isang project ay kulang po sa solid roadmap, regulatory compliance at saka community transparency, malaking warning sign po ito para sa isang investor. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy traders at investors na interesado rito kay Pi Network. Kaya ayan, para po sa mga kapwa nating Pinoy na umaasa rito kay Pi Network, ang ganitong sitwasyon ay isang leksyon. Hindi lahat ng crypto na madaling imina ay siguradong kikita. Karamihan po sa mga projects na libre sa simula ay nangangailangan po talaga ng mahabang panahon at matinding tiwala sa mga developers bago maging profitable. Kung tayo po ay gagastos ng totoong pera para bumili ng tokens na para bumili ng tokens na limitado lamang po sa ilang mga exchanges, para po tayong nagsusugal sa ideya pa lamang. Kaya dapat po tayong magkaroon ng masusing research, tamang timing at malinaw na goals ang sandigan natin bilang mga crypto traders or investors. At ayan, bilang panghuli ay ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin ang kwento po ni Ka-Crypto Romel dito, or ang komento po ni Ka-Crypto Romel dito ay isang paalala para sa ating lahat. Una, hindi po masamang sumubok ng bagong technology, pero kapag pera na ang pinag-uusapan, lalo na ang malaking halaga, dapat maging maingat po tayo. Si Pi Network ay may potensyal, oo, pero sa ngayon, wala pa tayong hawak na concrete na ebidensya na ito ay magiging kasing lakas ni Bitcoin or ni Ethereum. Kung ikaw po ay nakabili ng Pi sa mataas na presyo, gaya po ni Ka-Crypto Romel dito, dapat po nating timbangin kung ano ang mas importante, ang potential gain sa hinaharap o ang pagkawala ng puhunan ngayon. Kung ako ang nasa sitwasyon po ni Ka-Crypto Romel, ay maaring mag-hold muna ako ng kalahati ng Pi at ibenta ang kalahati para mabawi kahit konti. Sa ganitong paraan ay may chance pa rin akong makinabang kung tumaas po ang value sa future. Pero at least hindi ako lalabas na zero ang natanggap. Sa huli, ang desisyon po ay nasa kamay mo. Basta siguraduhin mong ang bawat galaw mo sa crypto ay base po sa tamang kaalaman, hindi lamang po sa hype at hindi lamang po sa emosyon. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.